Isang mapagpalang araw sa inyo, mga kapuso. Ako po si Clara at maligayang pagbabalik sa Kilig Zone. Minsan, ang pinakamalalim na sugat ay hindi natin nakukuha mula sa kaaway, kundi mula sa mga taong akala natin ay kakampi habang buhay. Sabi nila, ang pagtanaw ng utang na loob ay isang banal na tungkulin. Pero paano kung ang mismong utang na loob na ito ang ginagamit na tanikala para unti-unting sakalin ang dangal ng isang ina? Halina't pakinggan natin ang isang kwentong susukat sa tunay na kahulugan ng pagiging isang anak. Ang malakas na tawanan at tunog ng videoke ang sumalubong kay Miguel pagpasok niya sa gate. Amoy na amoy niya ang nilulutong adobo at inihaw na liempo. Sa sala, nagkalat ang mga bote ng beer sa lamesa, puno ng mga bisita, mga kapitbahay, mga kaibigan ng kuya niya. Ay oo naman tita, si Roberto pa. Sobrang blessed talaga kami. Boses yon ni Lucia, ang asawa ng kanyang kuya Roberto. Matamis, nagyayabang, at dinig na dinig sa buong kabahayan. Napatigil si Miguel sa may pintuan. Bitbit pa rin ang marumi niyang backpack. Gusto sana niyang isigaw? Surprise! Pero may pumigil sa kanya. Isang bagay ang wala sa lugar. Sa gitna ng ingay at kasayahan, sa isang madilim na sulok ng kusina, nakaupo ang kanyang ina, si Inang Rosario, mag-isa. Nakatungo ito sa isang maliit na mesa, dahan-dahang isinusubo ang kanin mula sa isang platitong kupas. Walang ulam. Sa tabi nito, isang baso ng tubig. Ang likod ng kanyang ina ay tila mas lalo pang kumuba. Lumiit sa ilalim ng bigat ng kasiyahang hindi siya kasali. Parang may pumiga sa puso ni Miguel. Ang nangiti na kanina'y inihanda niya para sa kanyang ina ay biglang naglaho. Pinalitan ito ng isang matinding kirot. Ito ba ang sinasabi ni Kuya sa telepono? Na inaalagaan nilang mabuti si Inang? Na hindi na niya kailangang mag-alala? Dahan-dahan siyang lumapit, nagtatago sa anino ng pader. Nakita niya ng mas malinaw. Ang kanin sa plato ni Inang ay malamig. Alam niya dahil buo-buo ito at hindi na umuusok. Ang sabaw sa maliit na mangkok sa tabi ay halatang kanina pa nakahain, habang ang lahat ay nagkakasiyahan sa litson manok at spaghetti na handa ni Lucia. Ang ina na nagsilang at nagpalaki sa kanila ay kumakain ng tira-tira. Nanginginig ang mga kamay ni Inang Rosario habang hawak ang kutsara. Ang mga kamay na iyon ang mga kamay na nag-alaga sa kanya noong bata pa siya. Ang mga kamay na nagpupunas ng kanyang luha, nagpapakain sa kanya ng mainit na lugaw kapag may sakit siya. Ngayon, ang mga kamay na yon ay nanginginig sa pag-iisa. Nag-init ang mga mata ni Miguel. Kumuyom ang kanyang kamao. Hindi ito kapabayaan. Iba ito. Ang paglalagay sa ina sa isang sulok habang ipinagmamalaki sa buong mundo ang iyong tagumpay ay isang uri ng kalupitan. Hahakbang na sana siya. Lalabas na sana siya sa liwanag para ipagsigawan ang nakikita niyang inhustisya. Pero isang boses ang muling pumigil sa kanya. Isang bisita ang lumapit kay Lucia at nagtanong, "Nasaan si Inang Rosario, Lucia? Hindi ko pa siya nakikita." Ngumiti si Lucia, isang ngiting kasing tamis ng lason. Itinuro niya ang direksyon ng kusina gamit ang kanyang nguso, hindi man lang ito sinulyapan. Si Inang. Mas gusto po niya talagang mapag-isa. Matanda na, alam niyo na. Ang mga salitang yon, kahit binigkas ng mahinahon, ay tumama kay Miguel na parang isang malutong na sampal sa pisngi. Hindi nakatulog si Miguel ng gabing iyon. Paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya ang mga salita ni Lucia. Mas gusto po niya talagang mapag-isa. Matanda na, alam niyo na. Isang kasinungalingan na binalot sa pekeng paggalang. Kinabukasan, maaga siyang gumising. Sinadya niyang hintayin ang oras na alam niyang bukas na ang maliit na sari-sari store ni Aling Nena sa kanto. Kailangan niya ng kumpirmasyon. Kailangan niyang malaman kung ang nakita niya kagabi ay isang pagkakataon lamang
o isang araw-araw na katotohanan? Pabili po ng pandesal, sabi ni Miguel nang makarating sa tindahan. Oh, Miguel, ikaw pala iho. Kailan ka pa dumating? Masayang bati ni Aling Nena, ang matalik na kaibigan at kapitbahay ng kanyang ina. Kagabi lang po, Aling Nena. Kamusta na po kayo? Naku, heto malakas pa rin, sagot ng matanda habang inilalagay ang pandesal sa isang supot na papel. Ang inang mo? Tuwang-tuwa sigurado yan at umuwi ka. Matagal ka rin niyang hindi nakita. Ito na ang pagkakataon ni Miguel. Huminga siya ng malalim. Opo, siya nga po ang sadya ko. Kamusta na po ba si Inang, Aling Nena? Yung totoo po. Biglang nagbago ang mukha ni Aling Nena. Nawala ang nangiti nito. Lumingalinga muna siya sa paligid na tila may hinahanap bago bumuntong hininga. Hi, Miguel. Alam mo naman ang nanay mo. Kahit kailan, hindi iyan magrereklamo. Nakita ko po kasi kagabi. Panimula ni Miguel at halos mabasag ang kanyang boses. Kumakain siyang mag-isa sa kusina. Habang sila kuya ay may handaan. Mas lalong lumungkot ang mukha ni Aling Nena. Ibinaba niya ang kanyang boses, halos pabulong na. Hindi lang yan kagabi nangyari, iho. Madalas yan. Simula nang si Lucia na ang nagpapatakbo ng bahay ninyo, naging parang bisita na lang ang inang mo sa sarili niyang pamamahay. Parang may bumara sa lalamunan ni Miguel. Laging huli siyang kumain. Patuloy ni Aling Nena. Kung ano lang ang matira, iyon ang para sa kanya. Ang kusina na dati lugar niya, ngayon, bawal na niyang pakialaman. Baka daw makabasag, baka daw makasunog. Ginawa na siyang parang utusan na walang silbi. Minsan nga, iho, inaabutan ko na lang ng saging o mangga sa bakod. Kasi alam kong denumero ang pagkain na binibigay ni Lucia. Bawat salita ni Aling Nena ay parang patalim na sumasaksak sa puso ni Miguel. Ang inang nagpakahirap para sa kanila, ngayon ay kailangang abutan ng pagkain ng patago. May iba pa po bang problema? Tanong ni Miguel, natatakot sa maaari niyang marinig. Nag-atubili si Aling Nena. Umiwas siya ng tingin. Ewan ko, iho. Ayoko namang maging tsismosa pero may naririnig ako. Tungkol sa titulo. Titulo? Kunot noong tanong ni Miguel. Ang titulo ng lupa't bahay ninyo. Bulong ng matanda. Laging binabanggit ni Lucia sa mga kausap niya sa telepono na kailangan na daw mapirmahan ni Rosario para sa future nila. Hindi na nakasagot si Miguel. Nagbayad siya para sa pandesal at nagpaalam. Pero ang isip niya ay lumilipad. Titulo, pera, future. Ang mga piraso ng palaisipan ay unti-unting nabubuo sa kanyang isipan at ang nabubuong larawan ay mas malagim pa sa kanyang inaakala. Nagmamadali siyang bumalik sa bahay, dala ng isang matinding kaba. Pagpasok niya sa pinto, natigilan siya. Nakatayo sa gitna ng sala si Lucia. May hawak itong isang brown folder na puno ng mga dokumento. Nang makita siya ni Lucia, halatang nagulat ito. Mabilis pa sa 4:00, itinago nito ang folder sa likod. Nagkatitigan sila, walang nagsasalita. Sa mga mata ni Lucia, nakita ni Miguel ang pagkataranta. At sa mga mata ni Miguel nakita ni Lucia ang isang bagay na hindi pa nito nakikita dati. Ang apoy ng paghihinala. Naging mailap si Lucia kay Miguel buong araw. Bawat kilos ni Miguel ay tila binabantayan nito mula sa sulok ng kanyang mga mata. Ang tensyon sa pagitan nilang dalawa ay halos mahahawakan sa sobrang kapal. Pagdating ng hapunan, nagpasya si Miguel na gumawa ng unang hakbang. Habang naghahanda ng mesa si Lucia, kumuha siya ng isang plato, kutsara at tinidor at inilagay ito sa kabisera ng lamesa, ang pwestong laging inuupuan ng kanyang ama noon. Para kay Inang, simpleng sabi niya, nang hindi tumitingin kay Lucia. Nakita niya ang pagtigil ni Lucia sa kanyang ginagawa. Isang peking ngiti ang muling gumuhit sa mga labi nito. Naku Miguel, huwag na dyan. Malambing ngunit may diin na sabi ni Lucia.
Hayaan na natin si Inang sa kusina. Mas komportable siya doon. Alam mo na, para hindi siya ma-pressure sa harap natin. Hindi gumalaw si Miguel. Bakit naman siya mape-pressure? Pamilya tayo. Dito siya dapat kumain, kasama natin. Iba na ngayon, Miguel. Sagot ni Lucia. Unti-unti nang nawawala ang pagkukunwari sa kanyang boses. Maselan na si Inang. Mas mabuti nang doon siya kung saan hindi siya makakaabala. Makakaabala? Ulit ni Miguel. At sa pagkakataong ito, hinarap na niya ang hipag. Kailan pa naging abala ang sarili nating ina? Dito na pumasok si Roberto, na kararating lang mula sa trabaho. Nakita niya ang namumuong tensyon. "Oh, anong nangyayari dito?" tanong niya. Si Lucia ang unang sumagot. Agad na bumalik sa kanyang tono bilang isang maunawaing biktima. Itong si Miguel kasi, mahal. Pinipilit niyang dito kumain si Inang. Hindi niya naiintindihan na para din sa kapakanan ni Inang, kaya gusto ko siyang kumain ng payapa sa kusina. Bumaling si Roberto kay Miguel. "Miguel, ano ba?" "Kuya, anong masama kung kasabay nating kumain si Inang sa hapagkainan? Tahanan niya to. Pero kami na ang nag-aalaga sa kanya ngayon." Biglang singit ni Lucia. At dito na lumabas ang tunay niyang kulay. "Kami ang gumagastos sa lahat. Sa pagkain, sa kuryente, sa tubig. Huwag mo kaming turuan kung paano mag-alaga sa nanay mo, Miguel. Dahil wala ka dito. Nagpapasarap ka sa malayo habang kami ang nagpapakahirap dito." Nagulat si Miguel sa direktang atake. "Pati itong bahay," dagdag pa ni Lucia habang dinuduro ang sahig. "Sino ba ang nagpagawa ng bubong na butas-butas? Sino ang nagpa-tiles nitong sahig na dati puro semento lang? Kami. Malaki ang utang na loob ng bahay na to sa amin. Malaki ang utang na loob ni Inang sa atin." Natahimik ang buong paligid. Ang salitang utang na loob ay lumabas mula sa bibig ni Lucia na parang isang sentensya, isang hatol. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan, isang mahinang boses ang narinig mula sa pintuan ng kusina. "Okay lang ako dito, mga anak." Si Inang Rosario. Nakatayo siya doon, nakayuko, ang mga mata ay nakatitig sa sahig. Ang kanyang mukha ay puno ng hiya. Para siyang isang bata na nahuling gumawa ng kasalanan. Para maiwasan ang gulo, para hindi na lumaki pa ang away ng kanyang mga anak, pinili na naman niyang isakripisyo ang sarili. Walang imik siyang tumalikod at bumalik sa madilim na sulok ng kusina. Naiwang nakatayo si Miguel. Ang puso ay durog na durog. Tiningnan niya ang kanyang kuya Roberto. Naghahanap ng kahit kaunting suporta, pero si Roberto ay umiwas ng tingin. Huminga siya ng malalim, tila pagod sa lahat. "Miguel," sabi ni Roberto sa isang pinal na boses, "pakinggan mo na lang ang ate Lucia mo para sa kapayapaan ng pamamahay na to." Ang mga salitang iyon, mula mismo sa kanyang kapatid, ang pinakamasakit sa lahat. Isang pagtataksil, isang pagsuko. Sa gabing iyon, habang kumakain sila sa mahabang lamesa, pakiramdam ni Miguel ay nilulunok niya ang bawat butil ng kanin na parang bubog. Ang upuan sa kabisera ay nanatiling bakante at sa kusina, ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng isang kutsarang tumatama sa isang platitong kupas. Walang kapayapaan sa pamamahayay na yon, lalo na para kay Miguel. Hindi siya mapakali sa kanyang kwarto. Ang mga salita ni Roberto, para sa kapayapaan, ay umuulit-ulit sa kanyang isip na parang sirang plaka. Kapayapaan para kanino? Para sa kanila ni Lucia, habang ang sarili nilang ina ay nagdurusa sa katahimikan. Mag-aalas 12 na ng gabi. Bumangon siya. Nananayo ang lalamunan niya, hindi dahil sa uhaw, kundi dahil sa galit na hindi niya mailabas. Kailangan niya ng tubig, kailangan niya ng hangin. Dahan-dahan siyang bumaba, iniiwasan ang bawat baitang ng hagdan na alam niyang lumalangit-ngit. Ang buong bahay ay tahimik,
Ngunit pagdating niya sa paanan ng hagdan, isang mahinang tunog ang kanyang narinig. Mga bulungan. Nagmumula ito sa kwarto ni na Roberto at Lucia. Dahil sa dilim, nagawa niyang makalapit sa nakasarang pinto nang hindi napapansin. Itinapat niya ang kanyang tainga sa malamig na kahoy. "Ano ka ba, Roberto? Hinaan mo ang boses mo." Boses iyon ni Lucia, pabulong ngunit may diin. "Baka marinig ka ni Miguel." "Pero Lucia, parang hindi tama to." Sagot ni Roberto. Ang boses ay puno ng pag-aalinlangan. "Masyadong mabilis. At paano si Inang?" "Anong paano si Inang? Para din naman sa kanya to. Kapag nakuha na natin ang loan, mapapaayos na natin ng husto ang bahay. Magiging mas komportable ang buhay niya." "Loan? Anong loan?" tanong ni Miguel sa sarili. "Hindi mo ba nakikita ang potensyal ng lupa na to, Roberto?" Patuloy ni Lucia, ang boses ay nagiging masigasig. "Malapit sa eskwelahan, malapit sa palengke. Gustong-gusto ng mga developer ang lugar na to. Kailangan na lang nating makuha ang pirma ni Inang sa mga dokumento para ma-approve na ang loan. Pagkatapos, dire-diretso na ang plano." Nanlamig ang buo niyang katawan. Hindi siya makahinga. Ang brown folder, ang mga dokumento, ang titulo. Ngayon, malinaw na ang lahat. Hindi lang ito tungkol sa pagkontrol sa kusina o sa hapagkainan. Ito ay isang plano. Isang mas malaki at mas masamang plano para kamkamin ang kaisa-isang ari-arian na naiwan ng kanilang ama para sa kanilang ina. "Niloloko natin siya, Lucia." Narinig niyang sabi ni Roberto. Ang boses ay basag. "Hindi natin siya niloloko. Tinutulungan natin siyang magdesisyon. Matanda na siya, Roberto. Hindi na niya alam kung ano ang makakabuti sa kanya. Tayo ang nakakaalam." Hindi na kinaya ni Miguel na makinig. Dahan-dahan siyang umatras. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Napatitig siya sa lumang litrato ng kanyang mga magulang na nakasabit sa dingding. Nakangiti ang kanyang ama. Akbay-akbay ang kanyang ina. Parehong puno ng pag-asa. Parang dinudurog ang puso niya sa isiping binigo niya ang kanyang ama. Ipinagkatiwala sa kanila ang kanilang ina. At ito ang ginagawa ng kanyang sariling kapatid. Sa gitna ng kanyang pagluluksa, isang marahang kaluskos ang kanyang narinig. Ang dahan-dahang pagpihit ng doorknob. Bago pa siya makagalaw, bumukas ang pinto. Nakatayo doon si Lucia, nababalutan ng liwanag mula sa loob ng kwarto. Nakatitig ito ng diretso sa kanya sa kinatatayuan niya sa dilim. Ang mga mata nito ay matalim at walang emosyon. "Gising ka pa pala, Miguel?" tanong nito. Ang boses niya ay kasing lamig ng yelo. Ang tanong ni Lucia ay hindi isang simpleng tanong. Ito ay isang hamon, isang pagbabanta. Sa isang iglap, nagdesisyon si Miguel. Ang pakikipag-away ng harapan ay hindi gagana. Nakita na niya kung paano kayang-kayang baliktarin ni Lucia ang lahat. Nakita na niya kung gaano kahina ang kanyang kuya sa harap nito. Kung aaminin niyang narinig niya ang usapan, itatanggi lang nila ang lahat at mas lalo lang siyang pag-iingatan. Kailangan niya ng ibang stratehiya. Isang pilit na ngiti ang isinukli ni Miguel. Kinusot-kusot niya ang kanyang mga mata na para bang bagong gising. "Ah, oo. Medyo masakit ang ulo ko. Kukuha lang sana ako ng gamot." Pagsisinungaling niya. Habang nagkukunwaring naglalakad papunta sa medicine cabinet. Pinanood siya ni Lucia. Ang mga mata nito ay naniningkit. Sinusuri ang bawat galaw niya. Hindi ito kumbinsido. Alam ni Miguel iyon. Pero wala itong ebidensya. Simula kinabukasan, isang bagong Miguel ang kanilang nakasama sa bahay. Hindi na siya nakipagtalo. Hindi na siya sumimangot. Sa halip ngumingiti na siya. Tumutulong sa mga gawaing bahay. "Wow, Ate Lucia, ang sarap naman nitong niluto mo." Sasabihin niya sa tanghalian. "Kuya, patulong naman ako sa gripo sa banyo. Mukhang lumuluwag." Hihilingin niya kay Roberto.
para magkaroon sila ng pagkakataong mag-usap kahit sandali. Naguguluhan si Roberto at Lucia sa biglaang pagbabago niya, lalo na si Lucia. Para siyang isang ahas na hindi sigurado kung ang daga sa harap niya ay sumusuko na ba o nag-aabang lang ng tamang pagkakataon para tumalon. Ngunit ang pagbabagong loob na ito ni Miguel ay isang maskara. Isang paraan para makagalaw siya ng mas malaya sa loob ng bahay. Habang nagkukunwari siyang abala sa pag-aayos ng kung ano-ano, ang mga mata niya ay palihim na naghahanap. Saan itinago ni Lucia ang brown folder? Sinubukan niyang silipin ang kwarto ng mga ito, pero lagi itong nakalock. Sinubukan niyang hanapin sa mga aparador sa sala, pero puro mga lumang gamit lang ang nandoon. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Isang hapon, habang nag-aayos ng mga halaman sa hardin si Inang Rosario, lumapit si Miguel at naupo sa tabi nito. Kinuha niya ang isang suklay at dahan-dahang sinuklay ang manipis at maputing buhok ng ina. "Nay," mahinang sabi niya. "O bakit, anak?" Walang nagsalita ng ilang sandali. Tanging ang marahang pagdaan ng suklay sa buhok ni Inang ang maririnig. Isang sandali ng kapayapaan sa gitna ng isang digmaang hindi nakikita. "Nay, huwag kayong mag-alala," bulong ni Miguel. Sapat lang para marinig nilang dalawa. "Nandito na ako." Nakita niya ang pagtulo ng isang butil ng luha mula sa mata ng kanyang ina. Hindi ito nagsalita, ngunit marahan nitong hinawakan ang kamay niya na nakapatong sa balikat nito. Sa simpleng haplos na yon, naramdaman ni Miguel ang lahat ng pasasalamat at takot na itinatago ng kanyang ina. Pinalakas nito ang kanyang loob. Kailangan na niyang kumilos. Nang sumunod na araw, narinig niyang may planong umalis sina Roberto at Lucia para mamili ng grocery. Ito na ang pagkakataon niya. Naghintay siya. Nakinig sa tunog ng pag-alis ng kanilang sasakyan. Nang sigurado na siyang malayo na ang mga ito, dali-dali siyang pumanhik sa itaas. Nakatayo siya ngayon sa harap ng pinto ng kwarto ng mag-asawa. Nakalock, tulad ng inaasahan. Ngunit may alam si Miguel na hindi alam ni Lucia. Ang mga lumang pinto sa bahay na yon ay may isang sikreto. Lahat sila ay kayang buksan ng isang luma at kalawanging susi na itinago ng kanilang ama sa ilalim ng isang paso sa pasilyo. Nanginginig ang mga kamay niya habang kinukuha ang susi. Maingat niyang isinuksok ito sa seradura. Dahan-dahan, dahan-dahan. Pumihit ito. Bumukas. Nakahinga siya ng maluwag. Pumasok siya sa kwarto at mabilis na inilibot ang kanyang mga mata. Saan? Saan niya itinago? Ang kanyang atensyon ay napunta sa isang malaking aparador na gawa sa Nara. Ang tanging cabinet na may sarili nitong kandado. Subalit nang subukan niya ang pinto nito, hindi ito nakalock. Binuksan niya ito. Sa loob, nakasabit ang mga mamahaling damit at bag ni Lucia. Ngunit sa ilalim, sa likod ng isang tumpok ng mga kahon ng sapatos, nakita niya ito. Ang brown folder. Kinuha niya ito. Bubuksan na sana niya ng... Isang pamilyar na tunog ang kanyang narinig mula sa labas. Ang tunog ng isang sasakyang humihinto sa tapat ng gate. Bumalik sila. Bakit sila bumalik agad? Natigilan si Miguel. Hawak ang ebidensya sa kanyang mga kamay. Ang mga yabag ni Lucia ay papalapit na sa hagdan. Wala na siyang oras. Sa isang iglap nag-isip si Miguel. Walang oras para basahin ang mga dokumento. Wala ring oras para ibalik ito ng maayos. Ang tanging magagawa niya ay isara ang aparador, ilock ang pinto ng kwarto at tumakbo pababa na parang walang nangyari. Ngunit ang ebidensya, kailangan niya ng kopya. Mabilis pa sa kidlat, inilabas niya ang kanyang cellphone. Nanginginig ang mga kamay. Binuksan niya ang folder at kinunan ng litrato ang unang pahina. Isang dokumento na may titulong Deed of Absolute Sale. Click. Ang pangalawang pahina. Isang loan application form sa bangko na may malaking halaga. Click. Ang pangatlo,
Isang special power of attorney na nagbibigay kapangyarihan kay Lucia na i-manage ang ari-arian. Click. Narinig niya ang pagbukas ng gate. Kailangan na niyang umalis. Isinara niya ang folder, maingat na ibinalik sa dating pwesto. Isinara ang aparador at mabilis na lumabas ng kwarto. Nilak niya ang pinto, ibinalik ang susi sa ilalim ng paso at tumakbo pababa. Sakto. Pagdating niya sa sala, kasabay ng pagpasok ni Roberto at Lucia sa pintuan. "Oh, Miguel, nandyan ka pala," sabi ni Lucia. Ang mga mata ay puno pa rin ng hinala. "Akala ko nasa taas ka." "Hindi. Dito lang sa baba." Mabilis na sagot ni Miguel. Pinipilit na pakalmahin ang kanyang paghinga. Nag-aayos ng mga lumang picture albums. Tumaas ang kilay ni Lucia, ngunit wala na itong sinabi. Kinahapunan, bagsak ang balikat ni Miguel. Kahit may mga litrato na siya, hindi pa rin yon sapat. Kailangan niya ang orihinal na titulo para mapatunayang peke ang anumang hawak ni Lucia. Naupo siyang muli sa tabi ng kanyang ina, naabala sa pag-aayos ng mga lumang damit sa loob ng isang malaki at antigong baul na gawa sa kahoy. Ito ang baul na naglalaman ng lahat ng alaala ni Inang Rosario. "Pagod ka yata, anak," puna ni Inang sa kanya. "Medyo lang po, Nay. Hayaan mo," sabi nito habang inilalabas ang isang luma at kupas na damit pangkasal. "Tingnan mo ito. Ang damit ko nung ikasal kami ng itay mo. Ang payat ko pa dito, no?" Ngumiti si Miguel, ngunit ang isip niya ay nasa ibang lugar. Pinanood niya lang ang kanyang ina habang isa-isa nitong inilalabas ang mga bagay mula sa nakaraan. Ang mga unang sapatos ni Roberto, ang kanyang mga medalya noong elementarya, mga liham mula sa kanyang ama noong ito'y nagtatrabaho pa sa Saudi. At sa ilalim ng lahat ng iyon, sa pinakailalim ng baul, may isang malaking brown envelope. "Ano po yan, Nay?" tanong ni Miguel. "Ah, ito," sabi ni Inang habang maingat itong inaangat. "Ito ang pinakaimportanteng papel sa bahay na to. Sabi ng itay mo, ingatan ko daw itong mabuti. Huwag na huwag ipapakita, kahit kanino." Binuksan ni Inang Rosario ang envelope. Sa loob, nakatupi ng maayos, ay isang luma at medyo naninilaw na papel. Sa itaas nito, nakasulat sa magandang calligraphy mo, "Titulo ng lupa." Nakatayo ang pangalan ng kanyang ama at ina bilang mga may-ari. Ang orihinal. Parang nabunutan ng tinik si Miguel. Ito na. Ito ang kailangan niya. Kung hawak ng kanyang ina ang orihinal, ano ang hawak ni Lucia? Isang pekeng kopya? Isang dokumentong minanipula? "Nay, pwede ko po bang tingnan sandali?" "Oo naman, anak." Habang hawak niya ang titulo, nagkukunwari siyang binabasa ito. Ngunit ang totoo, palihim niyang inilagay ang kanyang cellphone sa ibabaw ng baul, nakatago sa likod ng isang tumpok ng damit, at mabilis na kinunan ng litrato ang dokumento. Malinaw, bawat salita, bawat pirma. Nang biglang, "Anong ginagawa niyo dyan?" Isang malamig na boses ang bumasag sa kanilang katahimikan. Nakatayo sa pintuan si Lucia. Ang mga braso ay magkasalikop sa dibdib. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatitig, hindi kay Miguel, kundi sa titulong hawak nito. Isang tingin ng matinding pagnanasa at pagkainggit. Agad na isinara ni Miguel ang envelope at ibinalik sa kanyang ina. Ngunit huli na ang lahat. Nakita na ni Lucia ang pinakatinatago nilang yaman. Ang pagkatuklas ni Lucia sa titulo ay nagdala ng bagong lamig sa loob ng bahay. Bawat kilos ni Inang Rosario ay binabantayan na nito. Bawat pag-uusap nila ni Miguel ay pinakikinggan. Pakiramdam ni Miguel ay nauubusan na sila ng oras. Kailangan niyang mailabas ang kanyang ina, kahit isang araw lang. Kailangan nitong makahinga mula sa nakakalasong hangin sa sarili nitong pamamahay. "Ate Lucia, kailangan ko pong dalhin si Inang sa doktor para sa kanyang check-up."
pagpapaalam ni Miguel kinaumagahan gamit ang isang dahilan na alam niyang hindi nito matatanggihan. Tinaasan lang siya ng kilay ni Lucia. Check up? Wala namang sakit si inang. Para lang po masigurado. Preventive. Madiing, sagot ni Miguel. Ako na po ang sasagot sa lahat ng gastos. Wala nang nagawa si Lucia kundi pumayag, bagamat halata sa mukha nito ang pagdududa. Ngunit hindi sila sa doktor dumiretso. Dinala muna ni Miguel ang kanyang ina sa simbahan. Sa loob ng tahimik na gusali, umupo sila sa isang bangko sa harap at tahimik na nagdasal. Nakita ni Miguel ang unti-unting pagre-relax ng mga balikat ng kanyang ina. Dito, sa bahay ng Diyos, tila nabawasan ang bigat na kanyang dinadala. Pagkatapos, dinala niya ito sa isang maliit na karinderya sa palengke. Ang paborito nitong kainan noong nabubuhay pa ang kanilang ama. Amoy na amoy ang sinangag at ang nilulutong goto. Nay, anong gusto niyo? Tanong ni Miguel. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, nakita ni Miguel na ngumiti ng totoo ang kanyang ina. Lumapit ito sa salaming eskaparate at turo-turo ang mga nakahilerang ulam. Gusto ko yan yung dinuguan, sabi nito na parang bata. At saka yung adobo. Isang simpleng bagay, ang pumili ng sarili niyang pagkain. Ngunit para kay Inang Rosario, ito ay isang kalayaan na matagal nang ipinagkait sa kanya. Habang kumakain sila, masigla itong nagkwento tungkol sa mga araw nila ng kanyang yumaong asawa. Kung paano sila laging kumakain doon pagkatapos mamalengke. Pagkatapos kumain, dinala sila ng kanilang mga paa sa plaza, kung saan marami ring mga senior citizen na nagpapalipas ng oras. Ilang sandali lang, may isang matandang babae na lumapit sa kanila. Rosario, ikaw nga! Masayang bati nito. Ito si Aling Lita, isa sa mga matalik na kaibigan ni Inang. Masayang nagbatian at nagkamustahan ang dalawa. Ngunit sa gitna ng kanilang kwentuhan, isang tanong mula kay Aling Lita ang biglang nagpabago sa lahat. Nga pala, Rosario, nabalitaan ko. Ibebenta nyo na raw ang lupa nyo. Lilipat na raw kayo. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Inang Rosario. Natigilan ito at ang ngiti sa kanyang labi ay biglang naglaho. Tumingin siya kay Miguel. Ang mga mata ay puno ng pagkalito. Sa saan mo naman narinig yan, Lita? Nauutal na tanong ni Inang. Kay Lucia. Nakasalubong ko nung isang linggo. Naghahanap na nga raw siya ng buyer. Sabi niya, para daw sa kinabukasan ninyo. Paliwanag ni Aling Lita. Walang kamalay-malay sa pinsalang idinulot ng kanyang mga salita. Hindi na nakasagot si Inang. Bigla itong nanghina. Nay, okay lang po kayo? Nag-aalalang tanong ni Miguel. Uwi na tayo anak, mahinang sabi nito. Gusto ko nang umuwi. Sa buong biyahe pa uwi, walang nagsalita. Ang panandaliang saya na kanilang naramdaman ay pinalitan ng isang mabigat na katotohanan. Ang plano ni Lucia ay hindi na isang sikreto sa loob ng bahay. Ipinapakalat na niya ito. Pagdating nila sa gate, isang itim na kotse ang nakaparada sa tapat. Isang lalaking naka-Amerikana ang bumaba mula rito. Mukha itong profesional at mayaman. Sumalubong ito sa kanila ng may ngiti. Good afternoon po. Magalang na bati nito. Nandyan po ba si Mrs. Lucia Santos? Nagkatinginan si Miguel at ang kanyang ina. Bakit po? Tanong ni Miguel. Ako po si Mr. De Guzman, mula sa Grand Estate Properties. Pagpapakilala ng lalaki. May follow-up lang po ako sa offer namin para sa property na to. Ang mga salita ni Mr. De Guzman ay parang kulog na yumanig sa mundo ni na Miguel at Inang Rosario. Offer para sa property. Pasensya na sir, pero hindi po binebenta ang property na to. Mariing sabi ni Miguel, habang marahang inaalalayan ng kanyang ina na halatang nanginginig na. Talaga po? Nagtatakang tanong ng ahente. Ang pagkakaalam ko po, nag-usap na sila ni Mrs. Lucia Santos.
May mga dokumento na nga po siyang pinakita sa amin. Anong mga dokumento? Mabilis na tanong ni Miguel. Isang kopya po ng titulo at authorization letter mula raw po sa may-ari. Sakto namang lumabas si Lucia mula sa bahay. Narinig yata ang usapan. Nang makita niya si Mr. De Guzman, isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Ngunit agad itong napawi nang makita ang ekspresyon sa mga mukha ni na Miguel at Inang. Oh, Sir De Guzman, nandito na po pala kayo. Miguel, Inang, pasok na kayo sa loob. Ako na ang kakausap sa bisita. Utos ni Lucia, sinusubukang kontrolin ang sitwasyon. Ngunit hindi na nagpapigil si Miguel. Anong offer, Lucia? Anong authorization letter ang sinasabi niya? Pinapirma mo si Inang. Miguel, mamaya na tayo mag-usap. Pabulong ngunit madiing sabi ni Lucia. Ngayon tayo mag-uusap. Giit ni Miguel. Hindi aalis si Mr. De Guzman hanggat hindi niya nalalaman na niloloko mo lang siya. Namutla si Lucia. Sa harap ng ahente, wala siyang nagawa kundi magpanggap. Miguel, you are making a scene. It's just a simple inquiry. Inquiry ba ang tawag sa pagbebenta ng bahay na hindi mo pag-aari? Naiintindihan na ni Mr. De Guzman ang nangyayari. Teka lang po, sabi niya, halatang naguguluhan. Kung may problema po sa pamilya, babalik na lang po ako sa ibang araw. Mabilis itong sumakay sa kanyang kotse at umalis. Pagkaalis ng sasakyan, hinarap ni Miguel si Lucia. Ipaliwanag mo to. Lahat. Dinala ng sigawan nila ang atensyon ni Roberto na lumabas mula sa loob. Anong nangyayari dito? Yang asawa mo, sigaw ni Miguel. Ibinenta na niya ang bahay ni Inang nang hindi natin alam. Doon na sumabog si Lucia. Oo, ginawa ko yun dahil kailangan. May pangarap kami para sa pamilya natin, Roberto. Hindi tulad ng iba dyan na kontento ng maging construction worker habang buhay. Sa gitna ng kaguluhan, isang bagay sa ibabaw ng maliit na mesa sa may pintuan ang nakakuha ng pansin ni Miguel. Isang puting sobre. May logo ng isang kilalang bangko. Nakapangalan kina Roberto at Lucia Santos. Dahil sa galit, hindi na siya nagpaalam. Kinuha niya ang sobre at pinunit ito. Sa loob, isang letter of demand. Nakatitig siya sa mga salita, hindi makapaniwala sa kanyang nababasa. Isang malaking utang, isang personal loan, at bilang collateral, ang address ng bahay ng kanyang ina. Paano? Bulong ni Miguel. Paano niyo naisanla ang bahay nang walang pirma si Inang, nang walang orihinal na titulo? Hindi nagsalita sina Roberto at Lucia, pero si Inang Rosario, na kanina patahimik, ay biglang lumapit. Kinuha niya ang sulat mula sa kamay ni Miguel. Tiningnan niya ito at isa pang papel na kasama nito. Isang kopya ng loan agreement. At sa ibabang bahagi nito, isang pirma. Ang pirma niya. Ito. Nanginginig na sabi ni Inang. Ito yung papel na pinapirmahan mo sa akin nung isang linggo, Lucia. Tumingin siya kay Lucia. Ang mga mata ay puno ng sakit at pagtataka. Sabi mo ito ay para sa aking health insurance. Nanlaki ang mga mata ni Miguel. Tiningnan niya ang kanyang ina. Pagkatapos ay si Lucia. Ang tindi ng panlilinlang. Ang tindi ng kawalang hiyaan. Sa wakas, hinarap niya ang kanyang kapatid. Ang taong inaasahan niyang magtatanggol sa kanilang ina. Kuya, sabi ni Miguel, ang boses ay kalmado na sa sobrang galit. Alam mo ba ito? Hindi makatingin ng diretso si Roberto. Yumuko ito, ang tingin ay nasa sahig, sa mga tiles na ipinagmamalaki ni Lucia na siya ang nagpagawa. Kailangan namin ng pera, Miguel. Halos hindi marinig na sagot nito. Para sa negosyo, isang pag-amin, isang kataksilan na higit pa sa lahat ng kanyang nakita at narinig. Hindi lang ito plano ni Lucia, kasabwat ang kanyang sariling kapatid. Ang mahinang pag-amin ni Roberto ay parang gasolinang ibinuhos sa nag-aalab ng galit ni Miguel. Kailangan ng pera? Umalingaw-ngaw ang boses ni Miguel sa loob ng sala.
Kailangan ng pera. Kaya niloko niyo ang sarili nating ina? Ginamit niyo ang kahinaan niya para sa pansarili niyong interes? Hindi mo naiintindihan, Miguel. Sigaw pabalik ni Roberto. Sa wakas ay nagkaroon ng lakas ng loob na tumingin sa kanya. Pinalakas ng isang siko mula kay Lucia. Ginagawa namin to para sa future, para sa kinabukasan. Ikaw, anong alam mo? Aalis ka lang ulit pagkatapos nito. Iiwan mo ulit ni kami. Iiwan mo ulit si Inang. Iniwan ko siya sa'yo, kuya. Ganti ni Miguel. Iniwan ko siya sa'yo dahil akala ko mapagkakatiwalaan ka. Akala ko kapatid kita. Pero anong ginawa mo? Ipinagkanulo mo siya. Ipinagkanulo mo kaming lahat. Sino ka para magsalita ng ganyan? Sumabat si Lucia, humakbang sa pagitan ng magkapatid. Kami ang nandito araw-araw. Kami ang nag-aasikaso sa kanya. Ikaw nagpapadala ka lang ng pera. Akala mo sapat na yon. Ang pagiging anak ay hindi nadadaan sa remittance. Tama si Lucia. Segunda ni Roberto. Baka nga inggit ka lang. Inggit ka lang dahil kami ang umaasenso, habang ikaw, hanggang dyan ka na lang. Ang bawat salita ay parang suntok. Hindi na lang ito tungkol sa bahay at sa pera. Binubuksan na nila ang mga lumang sugat, ang mga inggitan at sama ng loob na matagal nang nakatago sa pagitan nilang magkapatid. Inggit? Tumawa si Miguel ng mapakla. Ako maiinggit sa'yo, kuya. Sa taong ipinagpalit ang dangal ng ina natin para lang sa pera? Hinding-hindi. Sa gitna ng kanilang sigawan, isang boses ang pumailan lang, mahina ngunit puno ng sakit. Tama na, mga anak. Tama na. Si Inang Rosario. Nakatayo siya sa pagitan nilang dalawa. Ang mga kamay ay nakataas na parang sumusuko. Ang mga luha ay walang tigil sa pag-agos sa kanyang kulubot na pisngi. Ang makita ang dalawa niyang anak na nag-aaway ng dahil sa kanya ay isang pasakit na higit pa sa anumang panloloko. Please, huwag kayong mag-away. Pamilya tayo. Pagmamakaawa niya. Ngunit ang apoy sa pagitan ng magkapatid ay masyado nang malaki. Nakikita mo ba ang ginagawa mo, Miguel? Sabi ni Roberto. Itinuturo ang kanilang ina. Pinapaiyak mo si Inang. Dumating ka lang dito para manggulo. Ako pa ang nanggugulo. Hindi makapaniwalang sagot ni Miguel. Ako na nagsasabi ng totoo. Sa sobrang galit at frustration, itinulak ni Roberto si Miguel. Umalis ka na lang. Bumalik ka na sa probinsya kung saan ka galing. Hindi inaasahan ni Miguel ang tulak. Nawalan siya ng balanse. Sumadsad ang kanyang likod sa matigas na gilid ng isang mesang kanto bago siya bumagsak sa sahig. Isang matinding kirot ang gumuhit sa kanyang balikat. Isang nakabibinging sigaw ang pumuno sa bahay. Miguel! Sigaw yon ng kanilang ina. Natigilan ang lahat. Si Roberto, nakatayo. Ang mga kamay ay nakaawang pa rin mula sa pagtulak. Ang kanyang mukha ay puno ng gulat, ng takot sa sarili niyang ginawa. Si Lucia, sa unang pagkakataon, ay hindi makapagsalita. At si Miguel, nakaupo sa sahig. Hawak ang kanyang balikat, hindi dahil sa sakit na pisikal, kundi dahil sa sakit na makitang ang kapatid na dati niyang tinitingala ay kaya siyang saktan ng ganoon. Tumakbo si Inang Rosario papunta kay Miguel. Lumuhod sa tabi niya. Ang mga kamay ay nanginginig habang sinusuri kung may sugat ang kanyang bunso. Tumingala si Miguel at ang mga mata niya ay nagtagpo sa mga mata ni Roberto. Sa mga matang iyon, wala nang galit. Tanging pighati. Ang pighati ng isang pamilyang tuluyan ng nawasak. Ang tunog ng pagbagsak ni Miguel ay tila umalingaw-ngaw sa bahay sa loob ng maraming araw. Walang nag-uusap. Si Miguel ay palaging nasa loob ng kanyang kwarto, lumalabas lamang para kumain kapag sigurado siyang walang ibang tao sa kusina. Si Inang Rosario ay hindi na rin lumalabas ng kanyang silid. Ang pinto ay laging nakasara. Ang bigat ng katahimikan ay halos nakakabaliw. Ngunit ang pinakanahihirapan sa lahat ay si Roberto. Hindi niya makalimutan ang itsura ng kanyang ina nang makita nitong bumagsak si Miguel.
Ang sigaw nito, ang takot sa mga mata nito. Hindi niya rin makalimutan ang tingin ng pagkabigo sa mga mata ng kanyang nakababatang kapatid. Sinubukan ni Lucia na pagaanin ang kanyang loob. Hayaan mo na yon, mahal, sabi nito isang gabi. Kasalanan din naman niya. Masyado siyang pakialamero. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga salita ni Lucia ay wala ng epekto. Parang lason na hindi na tumatalab. Gabi-gabi, hindi siya makatulog. Umiinom siya ng beer sa sala, mag-isa sa dilim, umaasang papatay ng alak ang mga alaalang bumabagabag sa kanya. Naalala niya noong mga bata pa sila. Siya ang laging tagapagtanggol ni Miguel. Kapag may umaaway dito sa eskwela, siya ang unang sumusugod. Kapag nadadapa ito, siya ang unang nag-aabot ng kamay. Kuya, ang galing mo! Lagi nitong sinasabi. Ano na ang nangyari sa kanya? Paano siya naging ang taong siya mismo ang nananakit sa kanyang kapatid? Isang hapon, habang pauwi mula sa trabaho, dumaan siya sa parke. Nakakita siya ng isang pamilya, isang ina at 2 anak na lalaki. Masaya silang naghahabulan. Bigla niyang naalala ang sarili nilang pamilya. Ang mga hapon na iginugugol nila sa hardin habang ang kanilang ama ay nagdidilig ng halaman at ang kanilang ina ay naghahanda ng merienda. Saan siya nagkamali? Nang gabing iyon, umuwi siyang lasing. Pumasok siya sa kusina para uminom ng tubig. Sa ibabaw ng maliit na mesa, kung saan laging kumakain ang kanyang ina, may nakita siyang isang bagay. Isang puting polo. Ang polong suot niya kanina sa trabaho. May isang butones itong natanggal. Ngayon, ang butones ay maingat nang naitahi pabalik. Perpekto. Gawa ng isang kamay na sanay ng magkumpuni ng mga sirang bagay. Ang kamay ng kanyang ina. Kahit na pagkatapos ng lahat ng sakit na idinulot niya, ang kanyang ina ay ina pa rin. Sa isang tahimik na paraan, sa pamamagitan ng sinulid at karayom, ipinapaalala nito na mahal pa rin siya. Biglang bumigat ang kanyang dibdib. Parang hindi siya makahinga. Napaupo siya sa upuan ng kanyang ina sa madilim na sulok ng kusina. Doon, sa gitna ng katahimikan, niyakap niya ang polong hawak at humagulgol na parang isang batang nawawala. Ang pagsisisi, mabigat, nakakalunod. Hindi niya namalayan, pumasok si Lucia sa kusina. Mukhang naiinis. Roberto, ano ba yan? Ang ingay-ingay mo. Ngunit nang makita niya ang itsura ng asawa, nagbago ang kanyang tono. May dala itong isang pamilyar na brown folder. Huwag ka nang magdrama dyan. Malamig na sabi nito. Tumayo ka. Kailangan mong maging malakas. Itinuro nito ang folder. May meeting tayo bukas sa barangay. Tungkol sa planong beautification ng street natin. Ito na ang chance natin. Magsasalita tayo. Ipapakita natin sa lahat kung gaano tayo kabuting mga anak. Kukunin natin ang simpatsya ng mga tao bago pa makapagsalita si Miguel. Tumingala si Roberto. Ang mga mata ay namumugto. Ang plano ni Lucia ay hindi na tungkol sa pera. Ito ay isang digmaan para sa opinyon ng publiko. Isang paraan para tuluyan ng ilibing ang katotohanan. At sa pagkakataong ito, hindi na siya sigurado kung kaninong panig siya dapat kampihan. Kinaumagahan, kumalat sa buong kabahayan ang balita tungkol sa biglaang pulong sa barangay hall. Si Lucia ang pinakaabala. Maaga itong nagluto ng spaghetti at nag-bake ng puto para daw may maiambag sa merienda ng mga opisyal. Kailangan nating magpakita ng suporta sa komunidad, Roberto, sabi nito, habang naglalagay ng lipstick. Good image is everything. Alam ni Miguel na may ibang plano si Lucia at hindi niya hahayaang magtagumpay ito. Habang abala si Lucia, kumatok si Miguel sa kwarto ng kanyang ina. Inang, ako po to si Miguel. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Si Inang Rosario ay mukhang mas matanda ng 10 taon
Ang kanyang mga mata ay pagod at malungkot. Anak, mahina nitong bati. Nay, may pulong po sa barangay mamayang hapon, sabi ni Miguel. At alam ko pong may balak si Lucia na gamitin yon para siraan tayo at palabasin ang sarili niya na biktima. Nakita ni Miguel ang takot sa mga mata ng ina. Ang hiya. Ang takot na malaman ng ibang tao ang problema ng kanilang pamilya. "Huwag na tayong pumunta, anak," sabi ni Inang. "Ayokong gumawa ng iskandalo. Hayaan na lang natin sila." Umupo si Miguel sa tabi ng ina at hinawakan ang mga kamay nito. "Nay, hanggang kailan po tayo magpapatalo? Hanggang kailan po tayo tatahimik? Kung hindi po tayo kikilos ngayon, mawawala sa atin ang lahat. Ang bahay, ang dangal niyo." Tumingin si Inang Rosario sa labas ng bintana sa maliit na hardin na itinayo nila ng kanyang yumaong asawa. Bawat halaman doon ay may kwento. Bawat sulok ng bahay ay may alaala. "Natatakot ako, Miguel, pag-amin nito. Alam ko po, Nay, pero hindi po kayo nag-iisa. Nandito ako. At kailangan po nating ipaglaban kung ano ang tama." Nag-isip ng malalim si Inang. Tiningnan niya ang mga litratong nakasabit sa dingding. Ang kanyang kasal, ang binyag ni na Roberto at Miguel, ang pamilyang pinaghirapan niyang buuin. Hindi niya pwedeng hayaan na lang na wasakin ito ng kasinungalingan. Huminga siya ng malalim. At nang muli siyang tumingin kay Miguel, may bagong apoy sa kanyang mga mata. Isang apoy na matagal nang nawala. "Hindi na ako tatahimik, anak," mariing sabi niya. "Oras na para malaman nila ang totoo." Habang nag-uusap sila, palihim na lumabas si Miguel at pinuntahan si Aling Nena. Ikinuwento niya ang lahat. Ang pekeng health insurance, ang loan, at ang plano ni Lucia sa barangay. "Walang hiya talaga." Nanggigigil na sabi ni Aling Nena. "Huwag kang mag-alala, Miguel. Hindi lang kayo ang lalaban." Nang hapong iyon, nagtungo sina Miguel at Inang Rosario sa barangay hall. Nauna nang dumating sina Roberto at Lucia. Agad na nilibot ni Lucia ang dala nitong pagkain, bumeso-beso sa mga barangay tanod, at nakipagkwentuhan sa asawa ng kapitan. Siya ang larawan ng isang perpektong mamamayan. Si Roberto naman ay nakaupo lang sa isang sulok, hindi mapakali. Ang kanyang mga mata ay laging naghahanap. At nang makita niyang dumating si Miguel at ang kanilang ina, agad siyang yumuko. Sinimulan ng barangay captain ang pulong. Pinag-usapan ang tungkol sa mga basurahan, sa mga asong paggalagala, at sa planong pagpapapintura ng mga pader sa kanilang kalye. Pagkatapos ng mga agenda, tumayo ang kapitan. "Bago po tayo magtapos, gusto ko lang pong bigyan ng pagkakataon si Mrs. Lucia Santos. May gusto raw po siyang ibahagi sa atin." Tumayo si Lucia. Ang muka ay puno ng pinraktis na pagpapakumbaba. Ngumiti siya sa lahat, isang ngiting malungkot at puno ng pasakit. "Salamat po, Kap." Panimulan niya. "Mga kabarangay, gusto ko lang po sanang humingi ng pangunawa." Hinintay ni Miguel ang kasunod. Ang simula ng kanyang pag-arte, ang simula ng kanyang mga kasinungalingan. At sa tabi niya, naramdaman niyang humigpit ang hawak ng kanyang ina sa kanyang kamay. Handa na sila. "Gusto ko lang pong humingi ng pangunawa," patuloy ni Lucia. Ang boses ay bahagyang nanginginig para magmukhang kapanipaniwala. "Alam niyo naman po, sa bawat pamilya, may mga pagsubok. Lalo na po kapag may inaalagaan kang matanda. Ilang mga nakikinig, lalo na ang mga may edad na, ay tumango-tango sa pag-unawa. Ginagawa po namin ng asawa ko ang lahat para ibigay ang komportableng buhay sa aking biyenan, si Inang Rosario," sabi ni Lucia, sabay sulyap sa direksyon ni Inang na may pekeng pagmamahal. "Ipinagawa namin ang bahay, sinisigurado naming may pagkain siya araw-araw. Pero, alam niyo na po, minsan, mahirap talagang intindihin, nagiging makakalimutin, nagiging suspetsosa. Dito na nagsimulang magbulungan ang mga tao. At ang pinakamasakit po," dagdag ni Lucia,
na ngayon ay may namumuong pekeng luha sa kanyang mga mata, ay ang dumating ang isang tao mula sa labas. Isang taong matagal nang wala. At bigla na lang kaming huhusgahan. Ginugulo ang aming tahimik na paninirahan. Pinag-aaway kaming mag-asawa at pinag-iisipan ng masama ang aming mabuting intensyon. Malinaw na si Miguel ang kanyang tinutukoy. Ang tingin ng mga tao ay napunta ngayon kay Miguel. Mga tingin ng pag-uusisa at paghuhusga. Naramdaman ni Miguel ang paghigpit ng hawak ng kanyang ina. Ngunit hindi ito takot. Ito ay galit. Nang matapos ang talumpati ni Lucia, nagkaroon ng palakpakan mula sa ilang hindi nakakaalam ng katotohanan. Ngumiti si Lucia, isang ngiti ng tagumpay. Ngunit bago pa makaupo si Lucia, isang kamay ang itinaas sa gitna ng katahimikan. Si Miguel. Kapitan, kung maaari po, gusto ko rin sanang magsalita. Magalang na sabi niya. Nagatubili ang kapitan, ngunit pumayag din. Sige, binibigyan kita ng pagkakataon. Tumayo si Miguel. Hindi siya tumingin kay Lucia. Sa mga tao siya tumingin, sa kanyang mga kapitbahay. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Miguel Santos, ang bunsong anak ni Inang Rosario. Huminga siya ng malalim. Narinig po nating lahat ang panig ng aking hipag. Si General Lucia Santos, narinig natin kung gaano daw nila kamahal at inaalagaan ang aking ina. Pero gusto ko pong itanong sa inyo, patuloy niya. Ang boses ay kalmado ngunit matatag. Ang pag-aalaga ba ay ang hayaan ng iyong ina na kumain ng malamig na kanin sa isang sulok habang kayo ay nagpipiesta? Natigilan ng mga tao. Nawala ang kanilang mga bulungan. Ang pagmamahal ba ay ang lokohin ang isang matanda na pumirma sa isang health insurance na isa palang loan agreement para maisanla ang kanyang tahanan? Mas lalong natahimik ang paligid. Ang mukha ni Lucia ay biglang namutla. Hindi po ako naparito para manggulo, sabi ni Miguel. Naparito ako dahil nakita kong unti-unting inaagawan ng dangal ang aking ina. At hindi po ako papayag. Teka, kasinungalingan yan, sigaw ni Lucia. Ngunit pinigilan siya ng asawa ng kapitan. Patapusin muna natin siya, sabi nito. Hindi po ito sabi-sabi lang, dagdag ni Miguel. Inilabas niya ang kanyang cellphone. Ipinakita niya ang mga litratong kinuha niya. Ang deed of sale, ang loan application, ang special power of attorney. Narito po ang mga ebidensya ng kanilang plano. Isang boses ang biglang narinig mula sa likuran. Totoo ang sinasabi ng batang yan. Si Aling Nena, tumayo siya. Ako mismo ang saksi. Nakikita ko araw-araw kung paano tratuhin ni Lucia si Rosario na parang hindi tao. Isa pang kapitbahay ang tumayo. Oo, at totoo rin yung tungkol sa ahente ng lupa. Nakita ko rin yung sasakyan kahapon. Sunod-sunod nang nagsitayuan ng iba pang mga kapitbahay. Bawat isa ay may kwento ng pagmamaltrato na kanilang nasaksihan. Ang simpatya ng mga tao ay biglang bumaliktad. Ang mga tingin ng paghuhusga ay napunta na ngayon kay Lucia at Roberto. Sa gitna ng lahat ng ito, sa unang pagkakataon, isang mahinang kamay ang humawak sa mikropono. Si Inang Rosario. Dahan-dahan siyang tumayo. Nanginginig, ngunit may determinasyon sa kanyang mukha. Hayaan ninyong magsalita ang anak ko, sabi niya sa lahat. Pagkatapos, tumingin siya ng diretso kay Lucia. At hayaan niyo rin akong magsalita para sa aking sarili. Lahat ng sinabi ni Miguel ay totoo. Ang tatlong salitang iyon, mula mismo sa bibig ng biktima, ang pinakamatibay na ebidensya sa lahat. Nagsimula ng mag-ingay ang mga tao, mga boses ng galit at pagkondena. Sa gitna ng kaguluhan, ang barangay captain ay tumingin sa isang taong kanina pa nananahimik. Isang taong nakayuko sa kanyang upuan na parang gusto na lang lamunin ng lupa. Lumapit ang kapitan kay Roberto. Roberto? Tanong niya sa isang seryoso at malakas na boses para marinig ng lahat.
Totoo ba ang lahat ng sinabi ng kapatid mo? Lahat ng mata ay nakatuon kay Roberto. Ang katahimikan sa loob ng barangay hall ay nakakabingi. Bawat paghinga, bawat pag-ubo ay naririnig. Ang tanong ng kapitan ay nakabitin sa hangin. Mabigat at hindi maiiwasan. Pinagpapawisan ng malapot si Roberto. Tumingin siya kay Lucia. Ang mga mata ng kanyang asawa ay nagbabaga sa galit. Nag-uutos sa kanya na manahimik, na itanggi ang lahat. Huwag kang aamin. Tila sinasabi ng mga mata nito. Pagkatapos, dahan-dahan niyang ibinaling ang kanyang tingin sa kanyang ina. Hindi galit ang nakita niya sa mga mata ni Inang Rosario. Nakita niya ang pighati. Ang mga matang nag-aruga sa kanya mula pagkabata, ngayon ay puno ng sakit dahil sa kanyang mga ginawa. Sa tabi nito ay si Miguel, ang kapatid na sinaktan niya, na ang tanging gusto lang ay protektahan ang kanilang ina. Sa isang iglap, gumuho ang lahat ng pader na itinayo ni Roberto sa kanyang puso. Ang takot sa asawa, ang paghahangad sa pera, ang pekeng imahe ng tagumpay, lahat ay naglaho. Ang natira na lang ay ang hubad na katotohanan. Ang bigat ng pagsisisi ay tuluyan ng bumagsak sa kanyang mga balikat. Totoo. Ang kanyang boses ay basag at halos hindi marinig. Ngunit sa sobrang tahimik ng paligid, narinig ito ng lahat. Totoo po lahat. Ulit niya, mas malakas na ngayon. Tumingala siya, at ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay sunod-sunod nang bumagsak. Hindi na niya kayang magsinungaling. Hindi na sa harap ng kanyang ina. Ako po ang may kasalanan, sabi niya habang umiiling. Naglakad siya papalapit sa kanyang ina. Bawat hakbang ay tila may bigat na 1 tonelada. Sa harap ng lahat ng kanilang kapitbahay, lumuhod siya sa paanan ni Inang Rosario. Inang, patawarin niyo po ako. Humagulgol siya. Patawarin niyo po ako sa lahat. Sa pagpapabaya ko. Sa panloloko. Patawad po, Inang. Pagkatapos ay bumaling siya kay Miguel. Miguel, kapatid, patawarin mo ako. Ang eksenang yon ay bumamasag sa puso ng marami sa mga nakakikita. Ang isang taong mayabang at puno ng pagmamataas ay ngayoy nakaluhod, basang-basa sa luha ng pagsisisi, ngunit hindi lahat ay naantig. Ano ba yan, Roberto? Tumayo ka nga dyan. Nakakahiya ka. Sigaw ni Lucia, hindi makapaniwala sa nangyayari. Ang kanyang huling alas, ang kanyang asawa, ay bumaliktad na. Tapos na ang laro, Lucia. Mahinang sabi ni Miguel. Naintindihan ni Lucia na wala na siyang kakampi. Siya naman ngayon ang hinuhusgahan ng mga matang kanina lang ay hinahangaan siya. Ang kanyang good image ay durog na durog. Mga walang utang na loob, mga traidor. Isinigaw niya sa galit. Itinuturo ang mag-iinang Santos. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa inyo, ito ang igaganti niyo sa akin? Walang pumansin sa kanya. Tumalikod siya, puno ng galit at kahihiyan, at mabilis na lumabas ng barangay hall, habang dinig na dinig niya ang mga bulungan ng pagkondena mula sa mga tao. Naiwan sa loob ang isang pamilyang wasak. Sa gitna ng katahimikan na sumunod, dahan-dahang lumapit si Inang Rosario sa kanyang panganay na anak, na nakaluhod pa rin. Hindi siya nagsalita. Hindi siya sumigaw. Hinawakan niya ang balikat ni Roberto. At marahan, tinulungan niya itong tumayo. Isang simpleng kilos, ngunit puno ng kahulugan. Isang kilos ng isang ina na kahit gaano kasakit ay hindi kayang talikuran ang kanyang anak. Tumingin si Inang Rosario sa dalawa niyang anak. Si Roberto na umiiyak sa pagsisisi at si Miguel na nakatayo ng may sugat sa puso. Ang 2 piraso ng kanyang buhay. Halina kayo, mahinang sabi niya. Uwi na tayo. Nagsimula silang maglakad palabas, ngunit bago pa sila makarating sa pinto, muling nagsalita si Inang. Ang kanyang boses ay kalmado na, ngunit may bigat ng isang pinal na desisyon.
Tumingin siya sa dalawa niyang anak at sinabi ang isang pangungusap na nagpatigil sa kanilang lahat. Tungkol sa bahay na ito, may desisyon na ako. Ang daan pauwi ay tahimik. Si Roberto ay patuloy sa pag-iyak habang naglalakad, samantalang si Miguel ay nanatiling nasa tabi ng kanilang ina, nag-aalalay. Pagdating sa bahay, ang mga gamit ni Lucia ay wala na. Isang bakas na lang siya ng masamang alaala. Umupo silang tatlo sa sala. Ang parehong sala kung saan nagsimula ang lahat. Ngayon, ang hangin ay hindi na mabigat sa tensyon, kundi sa isang malungkot na pag-asa. Ang bahay na ito, panimula ni Inang Rosario, ang boses ay matatag, ay pamana sa inyo ng inyong ama. Hindi ito ibebenta, hinding-hindi. Tumingin siya kay Roberto. Roberto, anak, sabi niya, at sa pagkakataong ito, may bakas ng sakit sa kanyang boses. Malaki ang kasalanan mo, hindi lang sa akin, kundi sa kapatid mo at sa sarili mo. Ang pagpapatawad ay hindi isang salita na basta na lang sinasabi. Ito ay isang bagay na pinapatunayan. Huminga siya ng malalim. Pwede kang manatili dito, ngunit sa isang kondisyon. Tumingala si Roberto, ang mga mata ay puno ng pag-asa. Dito ka sa bahay na ito magsisimulang muli, patuloy ni Inang. Pero sa pagkakataong ito, gagawin mo sa tamang paraan, hindi bilang isang amo, kundi bilang isang anak. Ipakita mo sa amin, hindi sa salita, kundi sa gawa, na ikaw ay tunay na nagsisisi. Tumangutango si Roberto, hindi makapagsalita. Nilulunok ang bawat salita ng kanyang ina na parang gamot na kailangan niya para gumaling. At ikaw, Miguel, bumaling si Inang sa kanyang bunso. Ang kanyang mga mata ay lumambot. Salamat, anak. Salamat sa pagtindig mo para sa akin. Ipinakita mo ang tunay na kahulugan ng pagiging isang anak. Tungkulin ko po yon, Nay, sagot ni Miguel. Kinabukasan, isang bagong umaga ang dumating sa tahanan ng mga Santos. Maagang gumising si Roberto, hindi para mag-ayos papunta sa isang magarbong opisina, kundi para magwalis sa bakuran. Nagluto siya ng almusal, sinangag at itlog, simple lang. Malayo sa mga mamahaling pagkain na laging hinahanda ni Lucia. Nang bumaba si Miguel at si Inang, nakahain na ang agahan sa mesa, 3 plato, 3 tasa ng kape. Sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, walang kumakain ng mag-isa sa sulok ng kusina. Walang masyadong nagsasalita. Ngunit sa katahimikan na yon, mayroong pag-unawa, mayroong simula ng paghilom. Nang sumunod na mga araw, nakahanap si Roberto ng trabaho sa isang hardware store sa bayan. Isang trabahong simple at marangal. Tuwing hapon, pag-uwi niya, siya ang nag-aasikaso sa kanilang hardin. Siya ang nagdidilig sa mga halaman na minsan niyang binaliwala. Isang araw, nadatna ni Miguel ang kanyang kuya na inaayos ang isang sirang upuan sa kusina. Ang parehong upuan kung saan laging nakaupo ang kanilang ina. Kuya, tawag ni Miguel. Lumingon si Roberto. Oh Miguel, mag-iingat ka, sabi ni Miguel, tumutukoy sa kanyang pag-alis. Kailangan ko nang bumalik sa construction site sa susunod na linggo. Tumigil si Roberto sa kanyang ginagawa. May lungkot sa kanyang mga mata. Ganun ba? Mamimiss ka namin ni Inang. Babalik din ako, sabi ni Miguel. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Miguel, sabi ni Roberto. Salamat at patawad ulit. Tumangulang si Miguel. Isang simpleng tango na nagsasabing, nagsisimula na tayo ulit, kuya. Nang dumating ang araw ng kanyang pag-alis, inihanda ni Inang Rosario at Roberto ang kanyang mga gamit. Bago siya sumakay sa bus, niyakap niya ng mahigpit ang kanyang ina. Mag-iingat po kayo, Nay. Ikaw din, anak, sagot ni Inang. Pinipigilan ang pagtulo ng luha. Humarap siya kay Roberto. Nagkatinginan sila. Walang salita.
Iniabot ni Roberto ang kanyang kamay. Niyakap ni Miguel ang kanyang kapatid. Isang yakap ng pagpapatawad at ng panibagong simula. Habang paalis ang bus, tanaw ni Miguel mula sa bintana ang kanyang pamilya. Ang kanyang ina, nakangiti na ngayon, at ang kanyang kuya na inaakbayan ang kanilang ina, isang kilos ng proteksyon na matagal niyang kinalimutan. Alam niyang mahaba pa ang daan para sa tuluyang paghilom. Ngunit sa pag-alis niya, wala nang bigat sa kanyang dibdib. Uuwi siya sa kanyang trabaho, ngunit sa pagkakataong ito, panatag na ang kanyang loob dahil alam niyang sa kanyang pagbabalik, isang tahanang tunay na mainit ang naghihintay para sa kanya. Makalipas ang 6 na buwan, isang Sabado ng hapon, isang bus ang huminto sa terminal ng Quezon City. Bumaba mula rito si Miguel. Dala ang isang maliit na bag at isang bayong na puno ng mga prutas mula sa probinsya. Hindi siya nagpasabi na uuwi siya. Gusto niyang sorpresahin ang mga ito. Habang papalapit siya sa kanilang bahay, napansin niyang mas malinis ang harapan. Ang mga halaman ay mas lunti at malago. Ang gate na dating may kalawang ay napinturahan na. Dahan-dahan niyang itinulak ang gate. Ang sumalubong sa kanya ay hindi ingay ng videoke o tawanan ng mga bisita. Ang narinig niya ay ang mahinang tunog ng isang radyo na nagpapatugtog ng mga lumang kanta at ang masayang usapan ng 2 tao. Sa maliit na hardin sa gilid ng bahay, nakita niya sila. Si Inang Rosario, nakaupo sa isang silyang yantok, ay masayang nagpupunas ng mga dahon ng kanyang mga tanim na gulay. Sa tabi niya, nakaluhod sa lupa, ay si Roberto. Maingat nitong inaayos ang mga suporta para sa gumagapang na ampalaya. Ang damit niya ay may mga mantsa ng lupa. Ang kanyang mga kamay ay marumi. Ngunit ang ngiti sa kanyang mukha ay totoo. Mas maganda siguro kung dito natin ilagay yung kamatis, Nay, para mas nasisikatan ng araw. Mungkahi ni Roberto. Oo nga, no? Magandang ideya yan, anak. Sagot ni Inang. Ang boses ay puno ng sigla. Napangiti si Miguel. Tumayo lang siya roon ng ilang sandali. Pinapanood ang simpleng eksenang yon. Isang eksenang mas mahalaga pa kaysa sa anumang kayamanan sa mundo. Ehem! Pagpapapansin ni Miguel. Sabay na napalingon ang mag-ina. Ang pagkagulat sa kanilang mga mukha ay agad na napalitan ng purong kagalakan. Miguel! Sigaw ni Inang Rosario. Mabilis na tumayo para salubungin ang kanyang bunso. Kuya! Masayang bati ni Roberto. Nagkayakapan silang tatlo sa gitna ng hardin. Isang yakap na puno ng pananabik at pagmamahal. Pagpasok nila sa loob, ang bahay ay simple lang, ngunit malinis at maaliwalas. Sa hapagkainan, may nakahandang merienda, mainit na ginataang bilo-bilo, ang paborito ni Miguel. Nagkataon lang, nagluto ako ng paborito mo, nakangiting sabi ni Inang. Parang alam ng puso ko na darating ka. Habang kumakain sila, nagkwentuhan sila tungkol sa mga simpleng bagay. Ang trabaho ni Miguel, ang bagong alagang aso ni Roberto, ang mga bagong bulaklak ni Inang, walang bahid ng nakaraan, walang samaan ng loob. Tanging ang init ng isang pamilyang muling nabuo. Napansin ni Miguel ang isang bagay na bago sa dingding. Sa tabi ng lumang litrato ng kasal ng kanilang mga magulang, may isang bagong picture frame. Larawan nilang tatlo. Kinuha ito noong Pasko. Nakaupo si Inang sa gitna at sa magkabilang gilid niya ay sila ni Roberto. Ang nangiti sa mukha ng kanilang ina ay totoo. Abot hanggang sa mga mata. Isang ngiti ng kapayapaan. Isang ngiti ng isang inang. Alam na buo na muli ang kanyang pamilya. Naintindihan ni Miguel na ang pagpapatawad ay hindi paglimot sa sakit na nangyari. Ito ay ang pagpili na huwag nang hayaang ang sakit na yon ang magdikta sa kasalukuyan. Ang paghilom ay isang mahabang proseso, ngunit hanggat magkakasama sila, kaya nilang lagpasan ang lahat. Ang bahay na yon, na minsan ay naging malamig at malungkot, ay tahanan na muli.
Isang tahanan kung saan ang pagmamahal ay hindi sinusukat sa pera o handaan, kundi sa init ng kanin na sabay-sabay nilang pinagsasaluhan.